Mahigpit na ang seguridad sa Islamabad sa Pakistan para sa negosasyon ng Amerika at Iran bukas kaugnay sa gera sa gitnang silangan. Sa Lebanon, umakyat na sa mahigit 300 ang mga namatay sa pinakamatinding pag-atake roon ng Israel. Pero pinangangambahang aakyat pa ang bilang na yan. Yan at iba pang mga updates sa gulo sa Middle East. Tinutukan ni June Veneracion. Ilan lang ang mga pag-ataking ito sa itinuturing na deadliest strikes ng Israel laban sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Matapos sabihin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi ito kasama sa ceasefire. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, umabot sa mahigit 300 ang namatay sa bagong pag-atake. Pero inaasahang tataas pa ito sa pagpapatuloy ng retrieval operations. Sinalakay ng Israel ang Lebanon noong Marso para puntirehin ang Iran-aligned Hezbollah militia. Pero sabi ngayon ni Israeli Prime Minister Netanyahu, ipinag-utos na niya ang pagsisimula ng direct peace talks ng Israel sa Lebanon. Saklaw niya ng pagdisarma sa Hezbollah. Layon din daw nilang magkaroon ng sustainable peace agreement sa pagitan ng Israel at Lebanon. Wala pang reaksyon ng Lebanese government tungkol dyan. Samantala, kahit na umiiral ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, kakaunti pa rin ang mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, batay sa ship tracking data. Hindi raw yan ang kanilang napagkasunduan ayon kay US President Donald Trump. Sa kanyang Truth Social, tinawag niyang dishonorable ang ginagawa ng Iran sa pagpapahintulot ng pagdaan ng langis sa Strait of Hormuz. May mga ulat din daw na naniningil ang Iran sa mga tanker na dumadaan sa strait. Sabi ni Trump, hindi nila yan dapat ginagawa. Pero kung totoo ang mga ulat, ay dapat daw tumigil agad ang Iran. Sa gitna niyan, paghihikayat naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kasunod ng ceasefire, i-reimpose ang Russian oil sanctions. Bukas na ang negosasyon ng US at Iran na gaganapin sa Islamabad, Pakistan. Hinigpitan ang seguridad sa kanilang red zone kung saan matatagpuan ang top government buildings. Patuloy namang binabantayan ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Middle East. Nauna na nagpahayag ng lubhang pagkabahala sa gulo sa Lebanon ang DFA. Pero kinumpirma nilang wala namang Pilipinong nasaktan doon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.